Hello po, mapagpalang umaga ng Sabado. Alas 10:40. Dito po tayo sa Paraiso Street. Ito, Paraiso po ito. Corner. Ayan, Paraiso ito, ano? Ito kasama natin si Ate Ason Bautista. Halika rito. Yung kalsadang ito, heto. Makinig ka. Yan ang Itong gusto ko Lacson. Yan na, diyan kayo. May bayad ba yan? Ay, nakaupo ka lang dun eh. Dito. Magkakaroon ka pa Ayan. ng ano rito. Biyaya. Kasama natin po silang dalawa. Halika na, Marie, makipo. Hindi kayo dito. Para dadami naman tayo. Pagpapala ng Diyos yan. Ala. Magkakaroon ka ng biyaya sa buhay. Tayo po ngayon ay nandito upang hindi tayo makipagkwentuhan, kundi babasahin po natin ang Biblia. Pero bago tayo papalawat sa Biblia, siyempre mananalangin tayo. Siyempre. Salamat Panginoon Diyos. Minsan pa, samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong Ebanghelyo. Buksan ang puso't isip ng mga tao upang sa ganon, paghinabang kami ng gusto sa iyong pagkain pangkaluluwa. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay. Dito sa Biblia, may nakalagay kasi dito. Ito. Ang sabi ng ating Panginoong Yesus, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Yan. Dito sa 1:15-6. Ano sabi ni Jesus? Ako ang puno, kayo ang sanga. So, dalawa dito. Puno at sanga. Yung puno, literal na laman na, yun ang nakatanim sa lupa, yun ang sumisip-sip ng anumang pagkain makuha niya sa lupa. Kapag nasipsip na niya lahat yung gusto niya, doon lumalaki yung puno, doon kumakapal yung sanga. Pag bumabaha, ang puno, nasisip-sip ng puno yung Yeah. tubig. Diba? Tama. Ngayon, dinidistribute niya sa sanga. At sabi niya, kayo ang sanga. May kausap eh. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Sanga ng... Pero kapag ang sanga po pinutol, anong mangyayari sa sanga? Hindi po ba na tutuyo, namamatay? Tuyo, namamatay. Ibig sabihin, ang puno, ako sabi ni Jesus, yung sanga kayo. Ang ibig sabihin ni Jesus, kayo yung tagasunod ko, nakadugtong kayo sa akin. Kapag umiwalay kayo sa akin, yun ang sinasabi niya. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung iwalay kayo sa akin. Pagputol na po yung sanga, wala na, Tuyo na. matutuyo, panapon, panggagatong. Kaya ang tao po, kapag yung salita ni Jesus, yun lang ang pinagbabatayan, walang iba eh. O, tingnan nyo, ang nananatili sa akin at ako sa kanya. O, tignan natin, tuloy natin. 6. Ang hindi nananatili sa akin, itatapon at natutuyo gaya ng sanga. Gayon nga, ang sanga titipunin at susunogin. 7. Kung manatili kayo sa akin at manatili sa inyo ang aking mga salita. Salita ni Jesus pa rin pinag-uusapan. Yung salita niya, pinakikinggan mo, kaya ka sanga, at nananatili yon sa'yo. Pero pag hindi mo na pinamuhay ang salita ni Jesus na nasa iyo, yun, para kang punong pinutol ng sanga. Anong sabi sa sanga? Susunugin. Saan susunugin? Natural sa impyerno. Lahat ng hindi susunod kay Jesus. Alagad ka, hindi ka alagad. Pero pag hindi ka na sumusunod kay Kristo, yun, sa impyerno. Sa impyerno ka na mapupunta. Isa lang ang paksa, salita ng Diyos. Totoo kayang may impyerno? Basahin natin mamaya, nanay. Ulitin natin ha. Sa 7.
15:17. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyong aking mga salita. Yan. Salita. Anong pangako? Pangako. Ingin ninyo ang inyong ibigin at ipagkakaloob sa inyo. Yun ang pangako. Ngayon, tanong ni nanay, meron ba daw impyerno? Eh di pasagutin natin ang Panginoong Yesus. Alam ko may impyerno eh. Mas maganda basahin natin nanay. Kasi mahirap naman yung... Yung kasi, masasamang tao sa impyerno napupunta. ayun, tumpak na tumpak. Kaya nga masama eh. Si nanay talaga. Ay, nanay talaga. Boy, siya na lang yata yung aking sasama pa. Tagapagsalita ko eh. Wala naman nakasalitang hindi umubra eh. Oh, di ba? Ito nanay yung impyerno. Para lang makita natin sa Biblia. Ano? Pero alam niyo pagka pinagkukwentuhan ng impyerno, wala nang talob sa tao yan eh. Eh bakit? Kaya kasi hindi raw nila nakikita. Pero sa Biblia meron. Ito. Kaya nga kasabihan yun, ang magnanakaw, galit sa kapwa magnanakaw. Tignan natin dito sa ang paghuhukom. Title, paghuhukom. Ito na. Mismo ang Panginoong Yesus ang nagsabi sa impyerno. Dito sa 31, Mateo 25:31. Darating si Jesus bilang hari, kasama ang lahat ng anghel. Lahat ng anghel sa langit kasama niya. At luluklok sa kanyang maringal na trono. 32. Sa panahong iyon, matitipo sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbukod-bukurin niya tulad ng ginagawa ng pastor sa tupa, sa mga tupa at mga kambing. 33. Ilalagay niya sa kanan ang mga tupa at kaliwa ang mga kambing. 34. At sasabihin ng hari si Jesus sa mga nasa kanan, ali kayo, mga pinagpala ng aking ama, pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inianda para sa inyo mula pa ng likahin ng sanlibutan. Yan. Anong sabi ni Jesus sa mga kambing? Ay sa mga tupa? Ali na kayo. Kaya nga paghukom ito eh. O, saan sila papasok? Sa kaharian ng langit. Ngayon, yung sinabi ni nanay na, nanay, yung sinabi mo, masama ba? O ano? Ito naman, sa 41. Ito na yung sinabi ni nanay. At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa. Yan. Kambing ito, kambing. Tupa. Kanan yung tupa. At dalawang hayop. Oo. Sa kambing naman tayo. Yung tupa, sabi niya, alina kayo, pumasok na kayo sa kaharian ng langit, sabi niya. Yung mga kambing naman, lumayo kayo sa akin, mga sinumpa. Mga sinumpa pala yung mga kambing. Ito yung walang pagsunod. Hindi na nanatili yung salita ni Jesus sa kanila. Kaya yung mismong salita ni Jesus, yun ang gagamitin niya para uukuman ng tao. Anong sabi ni Jesus? Kung mananatili ang salita ko sa inyo. Sabi nga doon sa yung Kuya Goryo nung mamatay. Oh. Makyat siya. Ewan ko kung totoo yun. May hagdanan na puti pumakyat siya. Tapos sa pinakadulo, andun si San Pedro. May hawak na libro, ganyan, malaki. Sabi, tinignan ang pang-alan ng kuya. Titignan ko ang pang-alan mo kung nandito. Tinignan. Ngayon, wala. Ngayon, hindi ka pa pwede dito. Bumalik ka sa lupa. Bumalik sa lupa. Meron po nangyayaring ganyan, nanay. Kasi po, alam niyo po, meron din kaming kasama si Nanay Estrella. Yung anak niya po nagkaroon ng sakit na maluba. Ngayon, ang sabi sa ospital, ang sabi ng doktor, nanay, patay na po yung anak niya. Doktor na nagsabi kasi nasa ospital. Pero sabi ng nanay,
Hindi niya sinabi sa doktor, hindi ako naniniwala sa iyo, doktor. Eh. Ang ginawa niya, biglang lumuhod yung nanay. Nanalangin, nanangis. Mga ilang minuto, nakita yung daliri ng anak, gumalaw. Umagalaw. Tignan nyo. Ang sabi ng doktor, ang doktor lang ang pwedeng magsabing patay na eh. Oo. Walang pwedeng magsabi kahit tayo mga pangkaraniwang tao eh. Kasi hindi naman tayo nag-aral ng medisina. Pag sinabi ng doktor na matay siyang ganitong oras, ilalagay sa record yan. Ilalagay. Pero, anong ginawa ng nanay? Ni Nanay Esting? Nagdasal ng mahina. Maya-maya po gumalaw yung daliri ng anak. At ngayon buhay yung anak niya. Tumaba pa. Pinakinggan siya ng Panginoon Yan. Diyos. Ibig sabihin, ang buhay ng tao ay nasa kamay ng Diyos. Oo. Pwede niyang bawiin ang Siya buhay mo. nagbigay buhay sa atin eh. Opo, opo, Diba? opo. Tayo lupa tayo. Siya nagbigay ng buhay. Siya lang ang pwedeng bumawi ng buhay. Kasi sa Siya kanya yun bumawi. eh. Yan. Ngayon, ang issue natin dito is impyerno. Ito na ang impyerno. Lumayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa. Ito yung mga papuntang impyerno. Tignan niyo po ang sabi ni Jesus. Lumayo kayo sa aking mga sinumpa. Kayo'y pasa apoy na di namamatay, na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Yung palang impyerno ginawa para sa kay Satanas at sa kanyang mga kampon. Hindi kasali ang tao. Pero darating ang panahon, may tao palang makakasama si Satanas sa impyerno. Ito nga po yung sinasabi ni Jesus. Yung kambing. Ano ba yung kambing? Literal, may alaga kang kambing. Subukin mong atakan yan, lumalaban. Malaban. Samantalang yung tupa, pag tinaboy mo, Aalis ka Ah. agad. ganun po. Ibig sabihin, ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, yung salita ni Jesus na nananatili sa iyo. Yan ang pinamumuhay mo araw-araw hanggang kailan? Hanggang mamatay ka, kaibigan. Pero once na binrake mo yon, patay ka. Sanga, para kang sanga na pinutol niya. Tutuyo. Matutuyo at itatapoy sa apoy. Yun ang impyerno, kaibigan. Kaya wag po kayong papayag na maputol po kayo. Ngayon, hindi ba pag magpuputol ka ng sanga, gagamit kang itak, palakol o tsenso? Yung yung lagaring malaki. Oo. Yung di kuryente, yung tsenso naman, yung digas. Para maputol, kung malaki. Pero ngayon, hindi po. Kasi bawal yun eh. Nagpuputol ka ng puno. Ngayon, hindi na. Pera lang. Mapuputol ka na. Kasi yun ang tumitipid ng tubig pag umuulan, bagyuhan. Bakit sinabing pera? Makapangyarihan ng pera, kaibigan. Tignan nyo yung nangyayari sa ating paligid, mga politikos, politikas. Katakawan sa pera. Alam niyo po ba yung nangyari dito sa Bulacan? Yung dalawang engineer sa Laguna, ng Bulacan. Yung kababayan ni Senator Joel Villanueva. Anong sabi doon? Nung nagsumbong sila kay Ping Lacson, yung dalawa na yan, si Alcantara at saka si Bryce, mukhang pera. Sipin niyo po. Ayan, sa investigasyon po sa Kongreso, umamin po yung Alcantara. Yung yung sa mga probinsya, hindi naaalis yung mga tinatawag na kumunoy. Lulubog ka na ron. Di bali kung may makakita sa'yo, agisan ka ng lubid. Ilain ka. Pag wala, lubog ka na. Kinain ka na ng lupa. Patay ka. Kaya, yan ang sinasabi po ng Biblia. Ngayon, may nagtanong kay Jesus nung siya nangangaral dito sa ibabaw ng lupa. Alam niyo po ba kung anong tanong? Simpleng-simple ang tanong. At ang sagot, simpleng-simple lang. Tingnan niyo po.
dito sa 22 ng Mateo 36. Ito yung tanong ha. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Isipin niyo po, ang gustong malaman ng nagtatanong, yung mahalagang utos sa kautusan. Kumbaga marami pong kautusan ng Diyos. Pero ang gusto niyang malaman, alin yun the best? Yung number 1. Ito sagot ni Jesus. Sumagot si Jesus. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. 38. Ito ang pinakamahalagang utos. Meron pa bang higit dyan? Wala na po. Wala na. Ang utos pala, mahalin mo ang Diyos ng buong buo, ng yung buong pagkatao. Pero ngayon, nangyayari, mga politiko, nakikita mo, binibidyo, nagsisimba pa. Nagsisimba. Si Sara nga, pinagkita, nagsimba sa Davao eh. Oh. Ilan ang kinimbat? Sabi nila, yung bang panalangin nyo, pinakikinggan ba ng Panginoon Diyos? Oh. Diba? Si nanay, magaling si nanay eh. Sa susunod, gagawin ko pastora ito. Isipin nyo, pinakikita, nagsisimba pa. Sisimba. Pero nangungulimbat. Ang dudukot. Alam niyo naman, sa bagay, nakalagay din po sa Biblia yan. Okay? Panghuli po, ano? Sisimba kunwari, pala mandurokot. Tapos na magsimba, mandukot. Wala rin sinimba niya. Ito. Dito po, ano? Nasa Biblia rin po yan eh. Kaya tayo gumagamit tayong Biblia para hindi po tayo maisaan ng kung sino-sino dyan. Ito ang mga huling araw. Huling araw na po pala ito eh. Ang sabi rito ni Pablo, 2 Timoteo chapter 3 verse 1. Tandaan mo ito. Meron tayong tatandaan. Ito. Ngayon, ang tanong, alin dyan mga yan, Pablo? Mababalot ng kahirapan ng mga huling araw. Kaya ngayon po, napakaraming taong hirap na hirap sa buhay po. Ang pinakamahirap po sa Pilipinas, nasa 75%. Yung 25% nakakariwasa. Isipin nyo po yung ratio ng ganyan. Yung iba, nanlilimos. Oo. Sila pa nagkakapera. Meron pang salitang, mahirap pa sa daga. Alam niyo, pag sinabing mahirap sa daga, hindi ko alam pa paano ko. Ikaw nanay, pag sinabing mahirap sa daga, anong tingin mo? Nasa sayo na yon. Kung gusto mo umasenso, asenso ka. Yun, sabi ni Ate Yason, wala daw kain-kain. Talaga mahirap. Walang kain eh. Tuloy natin. 2, ang mga tao ay magiging makasarili. Gahaman sa salapi. Sa talapi. Gahaman, kaibigan. Palalo. Siyempre, pag may pera ka, palalo, mayabang. Parang yung kakilala mayabang. ko dyan. Mapangalipusta. Suwahil sa magula. Maraming pera pero kung magsalita, isip mo, hawak niya yung ano ng tao. Walang hutang na loob at lapastangan sa Diyos. Sa yun. Nilalapastangan pala nila ang Diyos. Yung mga gahaman sa salapi. Paglapastangan pala sa Diyos yan. 3, bukod dito, magiging malupit sila. Walang abag. Isipin mo, nanakawin mo yung pera ng taong bayan, lumulubog sila samantalang ang bahay mo, mataas na, maganda pa. Nakatutulog ka ng maibig samantalang yung kababayan mo ninakawan mo sa probinsya. Kaya nga, iba dyan, Lumulutang sila sa tubig. magaganda bahay, mga umuupat, upang sa pera. Ano nakalagay? Bukod. Ano sila? Walang abag. Mapanirang puri, mapusok, marahas at namumuhay sa mabuti. Ayaw pala nilang mabuti, gusto nila masama.
Ito, 4. Hindi lamang sila'y magiging taksil, walang taros, palalo, mahilig sa kalayawan, sa halip na sa mga bagay na ukol sa Diyos. Yan po nangyayari sa ating bansang Pilipinas lang, wag ng mundo, bansang Pilipinas. Ako, pagising po sa umaga, Nanay, sige. taas kamay ako sa kanya. Lord, salamat po, binigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Yan ang maganda. Araw-araw yan, taas ako kami sa kanya. Maganda yung sinabi ni nanay. Pakakalaan nyo. Bigyan mo ako ng lakas. Ayan si nanay. Ayan, Nanay, anong pangalan mo pala? Tinig! Si Nanay Pining. Sino naman tong isang ito? Anong pangalan nitong isang ito? Corazon! Hindi kumikibo. Corazon yan. Ason. Ason Bautista po yan. Ang lolo niya si Juan Bautista ng Biblia. Sige po, tayo po, wala tayong, bagamat masaya kami nagpapalitan, si nanay. Ng kuro-kuro. Pero yan. Nasa Biblia naman po yung binabasa ko. Kung ano yung gusto binabasa natin. Tama o mali. Kaya paksa natin yung ako ang puno, sabi ni Jesus, kayo ang sanga. Pag sanga ka, kaibigan, iwasan mo sumausaw sa masama. Yun lang yun. Kundi mabuhay ka sa salita ng Diyos araw-araw. Panguli, sa Mateo 4:4 ang nagsabi dito si Jesus. Ngunit sumagot si Jesus na susulat, hindi lamang sa tinapay o pagkain nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Kailangan po mabuhay tayo sa salita ng Diyos sa araw-araw, kung paano tayong nabubuhay sa pagkain na araw-araw. Yun po sinasabi, manatili salita ko sa inyo at ako rin sa inyo. Ibig sabihin, sangkan dikit kayo ni Jesus, pag yung salita niya, sinusunod mo, kaibigan. Pero pag hindi mo sumusunod, unti-unti kang umiwalay kay Jesus. Yun na yun. Pag-ayaw mo na sa kanya salita. Salamat, Panginoon Diyos, sa patutuho mo sa amin sa umagang ito. Kasama ko si nanay, kasama ko si Ate Ason, na nagpalitan ng kuro-kuro, pero bumabasa po ako ng Biblia. Salamat po, binusog mo kami sa aming pagkain pangkaluluwa. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, wala pong personalan nito Nagbabasa tayo ng Biblia. Pinapaksa natin yung nangyayari ngayon sa ating panahon. Sige po, hanggang dito na lamang. Like and share. God bless us all. Bye-bye.